Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you Lord. Hallelujah. Sa mga kapatid, nagdesisyon na po ang ating Pangulo na i-extend yung ating enhanced community lockdown. Patuloy po tayong manalangin. Sumunod po tayo mga kapatid. Huwag po tayong magrebelde. Tanggapin po natin ang naging desisyon ng ating pamahalaan at ipanalangin po natin. Kung ako po tatanungin, sang-ayon po ako. Kasi para sa kabutihan din po natin yun. Ipanalangin po natin yan. Huwag nating kalimutan. Every time na mag-devotion tayo, let's continue to pray for it. At nawa nga po magkaroon na talaga ng gamot para dito. Pag na-discover na yung gamot, unti-unti nang babalik sa normal. Huwag tayong magsawa. God is good. May stop din itong krisis na ito sa tamang panahon na itinakda ng Diyos. Let's pray. Heavenly Father, we bless you and we thank you for this day you've given us. Lord, speak to us as we study your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 24, verse 13. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Okay, ito ay dalawang alagad, pero malamang hindi ito kasama doon sa 12. Malamang kasama ito sa marami, pero hindi ito included sa 12. So nag-uusap sila habang naglalakad sila doon sa papuntang Emmaus. Habang naglalakad sila, nakisabay si Jesus sa kanila, pero wala silang idea. 16. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. So hindi nila nakilala na si Jesus pala yung nakisabay sa kanilang paglalakad habang sila ay nag-uusap. Mga kapatid, ano kaya no? Kasi di ba si Lord, He is the same yesterday, today, and forever. Ano kaya baka minsan nakasabay din natin si Lord maglakad no? O kaya nakausap din natin siya. Who knows? Kung nangyari yun noon, pwede mangyari ulit yun. So sa pagkakataon na yun, kumbaga hindi naiiba yung anyo ni Lord. Pero hindi nila nakilala si Lord. Ibig sabihin, yung tao. 'Di ba? Yung presentation ng katawan niya, tao. Sa mga oras na yon, pero hindi nila nakilala si Lord Natakpan ang kanilang mga mata. Verse 17, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay. Parang napahinto sila, pero may kalungkutan yung puso nila. Sinabi ni Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Tinawag niya o inakala ni Cleopas, ayan may pangalan siya. Inakala ni Cleopas na dayuhan, hindi taga Jerusalem. Yung kausap niya, ang kausap niya ay ang Panginoong Jesus. So napagkamalan niya foreigner si Lord. Hindi niya na-recognize. 19, anong pangyayari? Tanong niya. So nagtanong si Lord. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at sa gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y pinako sa krus.
take note ha, ang nagsakdal sa kanya, hindi taong bayan, hindi yung majority ng Hudyo, kundi yung maliit na number ng mga Hudyo. Sino yung mga yon? Punong pari at mga pinuno ng bayan. So, hindi talaga yung mga Hudyo eh. Huwag tayong magalit sa mga Hudyo. Hindi sila ang pumatay, kundi yung kakaunting grupo, mga pinuno ng bayan at punong pari. So sinabi nila, kinuwento nila, hinatulan siyang mamatay at siya'y pinako sa krus. 21. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. So, nandun pa rin sila sa third day. Third day after na napako si Lord. 22. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. So, hindi sumama itong mga to. Bagamat ito ay disipulo, pero hindi ito kasama sa 12. Pinangalanan na nga yung isa eh. Ang pangalan ng isa ay, ang pangalan niya, siya si Cleopas, yon sa verse 18. Tuloy natin. Sa 20, balikan natin yung 22. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan. At hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. 25. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? At patuloy na ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga propeta o sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya ay pinigil nila. So para bang maghihiwalay na siguro sila ng landas. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Malapit na ang gabi, dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Verse 30. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang mga kasulatan. Diyan po muna tayo hinto sa verse 32. So dito, makikita natin na yung last verse, meron na silang nadidiscern. Although nung unang kausap pa lang nila, wala. Pero habang nagpapaliwanag na si Lord ng mga kasulatan mula kay Moises hanggang sa mga propeta, iba na yung nararamdaman nila. Nag-uumapaw na. Meron na silang nararamdaman na
Hindi ito ordinaryong tao kumbaga siguro ganon. Pero hindi pa rin agad nabuksan ang kanilang pangunawa o mata. Nabuksan lang yun nung makita nila. Diba? Nung pinapasok nila si Jesus sa kanilang bahay. At dumampot si Lord ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. At pinagpira-piraso iyon at binigay sa kanila. Doon pa lang sila nagising. Kumbaga, ha? Si Jesus ito. Kumbaga gano'n, nagkaroon na sila ng realization. Ang kausap natin ay ang Panginoon. Doon pa lang nabuksan ng mata nila. Pero nung na-realize na nila, ano nangyari? Biglang nawala si Lord sa kanilang paningin. Galing biglang dumating, bigla ring nawala. So yun yung kakayanan ng glorified body. Now you see Him, now you don't. Napakaganda. Mga kapatid, siguro, pwedeng mangyari talaga na magpakita ang Panginoon. Diba? Minsan may mga naririnig tayong patotoo. Panaginip. Merong totoo, meron namang huwad. Malalaman mo kung totoo na may encounter siya kay Lord kapag nakita mong na-transform ang buhay niya. Iba pag nagkaroon ka ng personal encounter with Jesus, you will never be the same again. Kaya wag naman maniwala agad sa mga kwento-kwento. Kasi yung ibang, bawa sa YouTube, napanood mo, ganto ganyan, huwag ka kagad maniwala. Kasi hindi mo kilala yung tao na yun Hindi mo alam kung ano bang buhay meron. Kasi kapag tunay na nagkaroon ng encounter ang isang tao sa Panginoong Yesus, mababago siya. Hindi na siya magiging katulad ng dati. Remember, nangyari kay Paul? Everything will change. Ikaw mismo magiging bagong nilalang ka. At ikaw mismo, talagang susunod ka na kay Lord. Iba Iba ang mangyayari kapag totoo yung encounter mo with Jesus. Remember, Saul na naging Paul. Diba? Completely changed life ang nangyari. Complete change of life kay Paul. Dating mag-uusig, dating pariseo, pinapakulong ang mananampalataya, sumasang-ayon sa mga pagpatay sa mananampalataya. Pero nung nakakilala, nagkaroon ng personal encounter with Jesus, ibang-iba na. Hindi mo na siya makikilala. 'Di ba? Naging naging fully dedicated na siya sa pagsunod sa Panginoon. Kaya, wag basta maniwala pag sinabi na nakita nila, nakausap nila si Lord. Kung hindi sila nagbago, hindi totoong encounter yon. Pag nagkaroon ka ng tunay na personal encounter with Jesus, you will never be the same again. Amen? Ngayon naman po, dumako na tayo sa Old Testament. Sa Hukom or mga Hukom, chapter 13, verse 1 hanggang chapter 15. Ito yung kapanganakan ni Samson. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Pilisteo sa loob ng 40 taon. So take note yan, parang lang ang Israel noon roller coaster. Kapag may judge na nilagay si Lord, susunod sila. Pag namatay na, magiging masama na naman. Mga kapatid, wag nating gayahin yan. Minsan kasi, may mga Kristiyanong ganun Minsan, sumusunod kay Lord. Mamaya-mayang konti, maririnig mo, nahulog na naman sa kasalanan. Mamaya konti, magbabalik na naman kay Lord. Mamaya na naman. Please, wag na natin gawin yung nabasa natin na hindi maganda, na hindi kalugod-lugod kay Lord. Wag na natin gawin yon mga kapatid. Maging halimbawa na sa atin ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Verse 2,
Nang panahong iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking nagngangalang Manoa na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, "Hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak." Mga kapatid, pag meron kayong na-encounter na angel of the Lord, yun ang sinasabi sa Bible. Most of the time, pag sinabing angel of the Lord, yan ay isa sa mga physical manifestation ng Panginoong Jesus sa Old Testament. Bago siya nagkatawang tao, ito yung mga physical na kapahayagan niya sa Old Testament. Yung angel of the Lord or anghel ni Yahweh. So nag-prophecy ang angel of the Lord na siya ay maglilihi at manganganak. Verse 4, "Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain." So pag may makikita ka din ditong na hanggang ngayon pwede mo i-apply. Pag buntis, huwag kayo inom ng alak o titikim man ng mga pinagbabawal na pagkain. Kasi health din yun Pero at the same time, kasi magiging nasa right si yung baby na pinagbubuntis niya na si Samson. May plano ang Panginoon sa kanya, ihihiwalay siya sa isang gampanin na napakahalaga. Sa verse 5, "Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok, sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." So napakaganda nung na yon, pangitain na yun doon sa babae. Actually, hindi lang basta pangitain, kundi talagang nagpakita sa kanya actual or literal. Baog siya. Pero napili siya ni Lord, Nakakatuwa. Napakagandang senaryo. So, bawal siyang gupitan ng buhok mula sa kanyang pagsilang kasi ilalaan na siya sa Diyos bilang Nazarene. Diba si Lord Jesus, Nazarene din ang tawag sa kanya Ito si Samson. Ibig sabihin, siya ay inihiwalay talaga para sa Diyos sa isang gampanin or specific call. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Yun yung kanyang magiging calling. Ililigtas niya ang Israel mula sa mga kalaban nitong Pilisteo. Yun yung nakatakdang gawin niya. Verse 6, "Lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, 'Nagpakita sa akin ng isang lingkod ng Diyos, at ang hitsura niya'y kakilakilabot na parang anghel ng Diyos.'" Tama ang description ng babae. Hindi siya nagkamali. Angel of God talaga yung nagpakita sa kanya, angel of the Lord. "Hindi ko tinanong kung saan siya galing, at hindi naman niya sinabi kung sino siya." 7, "Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain, sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo." Okay? So talagang isa-separate yon from the womb. Isa-separate si Samuel, dedicated for God, for a certain or specific purpose. Dahil dito nanalangin si Manoa. Okay, si Manoa yung asawa ng babae. "Yahweh, kung maaari, pabalikin ninyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin." Nanalangin siya. Napakaganda
ganda, hindi sila nag-alinlangan. Hindi sila nagduda o nagdalawang isip, kundi sumampalataya sila. Meron agad faith doon. Kahit napakaganda. So yung prayer na may pananampalataya ni Manoah, makikita natin as we go on, ay di rin giniyawi sa verse 9. Tinugon naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoah. Nagpakita muli ang anghel sa asawa ni Manoah nang ito'y nag-iisang naupo or nakaupo sa bukid. Okay, magpapakita ulit ni angel. Verse 10, dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, Manoah, halika! Naritong muli ang lalaking nagpakita sa akin noong isang araw. So nakakatuwa, ano? Doon ulit sa babae nagpakita ang angel of the Lord. Hindi kay Manoah. Pero ganun pa man, tinawag ng babae si Manoah. Sa verse 11, sumunod naman si Manoah. Nang makita niya ang lalaki, tinanong niya ito, kayo po ba ang nakausap ng aking asawa? Oo, sagot nito. Kung magkakatotoo ang sinasabi ninyo, ano ang magiging buhay ng bata? At ano ang dapat niyang gawin? Tanong ni Manoah. Okay, yung tanong dito ni Manoah, hindi ito tanong ng nag-aalinlangan, kundi tanong ng may pananampalataya kung ano ang kanilang gagawin. Okay? Sa verse 13, sumagot ang anghel ni Yahweh, kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kailangan niyang sundin ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag po muna kayong aalis at ipagluluto ko kayo ng isang batang kambing, pakiusap ni Manoah. Huwag mo na akong ipaghanda at hindi ko naman kakainin. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na iyon bilang handog kay Yahweh. Sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoah na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. So hindi niya nare-recognize. Ang akala lang niya, ordinaryong tao na lingkod ng Diyos. Hindi niya alam na angel of the Lord ang kausap niya. Again, pag sinabing angel of the Lord, tumutuko yan sa physical na pagpapahayag ni Jesus sa Old Testament. Physical manifestation or theophanies. Okay? Physical manifestation ni Jesus sa Old Testament. Bakit paghahandog? Remember, si Jesus ay high priest. 'Di ba? Ang high priest, ang gusto niyan, maghahandog ka ng burnt offering. Verse 17, sinabi ni Manoah, kung gayoy, sabihin man lang ninyo sa amin ang inyong pangalan para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinasabi ninyo. Sabi ng anghel ni Yahweh, bakit gusto pa ninyong malaman ang aking pangalan? Ito'y kamangha-manghang pangalan. Sa English, wonderful. Remember, di ba si Lord tatawagin siyang Wonderful, Counselor, Prince of Peace. Isa yon sa pangalan ng Panginoong Jesus. 19, noon di si Manoah ay kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil. Sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh na gumagawa ng kababalaghan. Nang nagliliyab na ang apoy, nakita ng mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy. Nagpatira pa ang mag-asawa. O biruin mo yun? Napakagandang senaryo noon. Sapagkat noon nila naunawaan na ang kausap pala nila ay isang anghel ni Yahweh. Hindi na nila muling nakita ang anghel. Doon lang nila na-realize, hindi ito ordinaryong tao na lingkod ng Diyos. Ito ay angel of the Lord. Doon lang namulat ang kanilang mga mata. O mga kapatid, di ba? Malay mo ulit.
Akala mo tao lang na ordinaryo yung kausap mo, yung pala angel na. O di kaya naman, si Jesus mismo, angel of the Lord. Remember? Ginawa din yun ni Jesus, di ba? Kanina sa Old Testament. Nagpakita din siya, pero hindi siya agad nakilala. O parang ganito rin eh. Hindi nila agad nakilala na angel of the Lord ang kausap nila. Pero nalaman na lamang nila noong sa pamamagitan ng apoy ay umakyat sa langit yung kausap nila. Ano kaya ang magiging respond nila? Tignan natin sa 22. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos." Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, "Kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog. Hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito, ni sabihin ang mga naririnig natin." Sa mag-asawang ito, makikita mo na mas nakakaunawa yung babae. Mas nadidiscern nung babae. Tama yung sinabi niya eh. Hindi sila mamamatay kasi meron nga silang gagampan ng role eh. Hindi sila mamamatay. Kumbaga yung takot nung lalaki ay maling takot, wala sa lugar. Napakagandang isipin na yung babae, parang yung babae yung mas nakakaunawa. Sa aspeto lang naman na ito, no? Nakikita natin doon sa babae nagpakita yung angel. Sa babae, ipinaliwanag. Tapos dito sa pangyayaring ito, mas na-discern din ng babae na hindi sila papatayin ng Diyos. Kasi meron ngang pinapagawa si Lord sa kanila eh. Basahin natin ulit ang 23. Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, "Kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog." Paano nalaman na tinanggap yung handog? Nasunog eh. At yung usok niya ay papataas. Yung apoy niya, hindi nga lang basta usok, di ba? Apoy papataas sa langit, yun ay simbolo that God have accepted their offerings. Hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito, ni sabihin ang mga narinig natin. So, mas yung babae, yung asawa, bagamat hindi na na-mention man lang kung ano yung pangalan niya, pero mas naintindihan niya ang kalooban ng Diyos. 24, dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang, patuloy na pinagpapala ni Yahweh, at nagsimulang udyukan ng spirito ni Yahweh si Samson, at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at Estaol. Ang ginamit ditong word sa Tagalog, udyukan. Okay, yan yung unang pagkilos ng Holy Spirit kay Samson. Punta na tayo sa chapter 14. Minsan, nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistea sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa." So, tumitibok na ang puso ni Samson. Pero ito ay nakaano pa rin align pa rin ito sa plano ng Diyos para sa kanya. Verse 3, "Bakit naman gusto mo pang saan ka ng mga hindi tuling iyon kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan?" Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, "Basta siya po ang gusto kong mapangasawa." Verse 4, hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Filisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Filisteo. 5.
Pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umungal kay Samson. Kaya't pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Ang leon na para lamang isang batang kambing, ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Bagamat magkasama silang naglalakbay, pero tila nauna yung mga magulang niya. Kaya hindi nila nakita yung ginawa ni Samson. Pero gusto kong tingnan niyo yan sa verse 6. Kaya't pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh. Hindi sariling lakas ni Samson ang kumikilos dito, kundi ang anointing ng banal na espiritu sa kanya. Remember, siya ay Nazarite, separated for God, for a very specific purpose. So napatay niya yung leon pero hindi niya ito ipinaalam sa magulang niya. Secret lang. 7. Pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. So, na-in love si Samson sa dalagang ito. Nung nakausap niya, siguro narinig niya na may saysay ang mga sinasabi. Hindi lang maganda, kundi maganda rin ang kalooban niya. Maaring ganon. Verse 8, pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tignan ito. At nakita niya isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay na leon. So nagkaroon pala ng honey doon. Verse 9, sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain, saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit hindi nila alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. So, malihim si Samson no? Hindi niya sinasabi yung nangyayari sa kanya. Hindi natin alam kung mabuti nga ba yun o hindi. Nakabuti ba na ilihim niya o hindi? Verse 10, pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa, tulad ng kaugalian ng mga binata noon. Naghanda si Samson doon ng salo-salo. So, nung una, hiningi na nila yung kamay. So, parang meron ding no? Parang may pamumulong din na naganap. Pero ibang-iba ang kanilang kultura kumpara sa kultura natin. So, pumunta na. Ulitin natin yung verse 10. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa, tulad ng kaugalian ng mga binata noon. Naghanda si Samson doon ng salo-salo. So may kainan. Nang makita siya ng mga Pilisteo, siya'y binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Verse 12, naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, mayroon akong bugtong. Kapag nahulaan ninyo, bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang damit. Ngunit, kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang damit. Sumagot sila, payag kami. Riddle ito kasi noon uso yung mga ganon riddles. 14, sinabi ni Samson, mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. 3 araw na ang nakaraan, hindi pa nila ito mahulaan. So, napakaganda ng riddle niya, no? Walang maisip na sagot yung mga binatang iyon. Nang ika-4 na araw, verse 15,
Sinabi nila sa asawa ni Samson, "Suyuin mo ang iyong asawa para malaman namin ang sagot sa bugtong niya. Kung hindi, susunugin ka namin at ang iyong pamilya. Inanyayahan ba ninyo kami para mamulubi?" So, ibig sabihin, yung premyo na hinihingi ni Samson ay hindi mura, hindi maliit na halaga, kundi malaking pera. Malaking halaga ang katumbas. Hindi maganda ang ugali ng mga Pilisteo, no? Nagbanta, pinupwersa yung babae na mapapangasawa ni Samson na sabihin yung sagot. Biruin mo yun? Sabi nila, kung hindi, susunugin ka namin at ang iyong pamilya. Nakakalungkot, may masamang ugali yung mga binatang Pilisteo. Verse 16, kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, "Hindi mo ako mahal. Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot." Take note, sabi nung dalaga kaibigan, pero kung sama ng ugali. Kaibigan ba yung mga ganon? Kapag hindi nasagot yung riddle, susunugin yung babae? Ganon ba ang pakikipagkaibigan? Sumagot si Samson, "Kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito ipinaalam, sa iyo pa." O, diba? Lihim yun eh. Hindi nga niya kinuwento yun sa nanay at tatay niya eh. 17. Ang babae patuloy sa pag-iyak at panunuyo kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Umiiyak yung babae. Siyempre, takot yung babae eh. Paano kung gawin nga yung banta? Di ba may banta, susunugin sila? Kaya talagang umiiyak itong babae. Kaya ng 7 araw, sinabi rin niya ang sagot sa bugtong dahil sa kakulitan nito. O yan, mga kababaihan, may power ng pangungulit. Persistent. Dahil kumbaga, mahal kasi ni Samson ito eh. Kaya hindi niya matiis. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman ito sa kanyang mga kaibigan. Hindi ako naniniwala ng kaibigan niya mga yan eh. Kasi kung tunay na kaibigan yan, magmamalasakit yan, di ba? Pero yun ang nila eh. Magkakaibigan sila, kaya lang, parang pagdating sa pera, ay galit-galit. Parang ganun yung attitude nung mga binatang Pilisteo. 18. At bago dumilim ng 7 araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, "May tatamis pa ba sa pulot-pukyutan at may lalakas pa ba sa leon?" Sinabi sa kanila ni Samson, "Kung ang aking asawa'y di ninyo tinakot, hindi sana nalaman ang tamang sagot." At si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh. Yan na naman, di ba? Kanina nabasa rin natin yan. Ngayon, ito ulit. Nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang magagarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari. At ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. So nakakalungkot. Pero ginawa pa rin ni Samson. Binigay pa rin niya yung kasuotang naipangako niya doon sa riddle na yon, pero siya ay dinaya. Pero makikita natin dito ang lakas ni Samson ay hindi nanggagaling sa kanyang sarili lamang, kundi sa Diyos mismo. Ituloy natin ang ating pagbabasa sa chapter 15. Hindi nagtagal at tumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa. Ngunit ayaw siyang papasukin ng biyenan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, "Akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo, nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya. Maaari mo na siyang kunin." Sumagot si Samson,
Sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Pilisteo. So nasaktan si Samson. Asawa niya yun eh. Pero ibinigay sa ibang binata o sa ibang lalaki. Verse 4, umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani na kundi pati iyon hindi pa naaani. Ganoon din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. So nagalit siya. Grabe no, asong gubat. Tinali niya yung buntot. Aba, hindi siya kinagat. Nandoon kasi yung anointing kay Samson eh. Kumbaga, nagpasimula na ang deliverance ng Diyos at ang gagamitin niya ay si Samson. Verse 6, pinagtanong ng mga Pilisteo kung sino ang may kagagawan niyon at nalaman nilang si Samson sapagkat ibinigay ng biyenan niyang taga-Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya't pinuntahan nila ang babae at sinunog siya, pati ang ama nito. So ginawa pa din ng mga Pilisteo yung bantahan nila sa babae. Di ba ang bantahan nilang yan ay noong nung tinanong yung riddle, nasagot na nila yung riddle. Nakuha na nila yung premyo, pero eto, sinunog pa rin yung babae, pati yung ama. 7, sinabi ni Samson sa mga Pilisteo, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etam. Isang araw, kinubkob ng mga Pilisteo ang Huda at sinalakay ang bayan ng Lehi. Nagtanong ang mga taga-Huda, bakit ninyo kami sinasalakay? Upang hulihin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin, sagot nila. Kaya't ang 3,000 kalalakihan ng Huda ay nagpunta sa yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Pilisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay. Gagantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin, sagot niya. Hindi na-recognize o na-realize ng mga taga-Juda na si Samson ang inilalagay ng Diyos para sila ay i-deliver o iligtas sa ilalim ng pamumuno ng Pilisteo. Verse 12, sinabi nila, naparito kami para gapusin ka. Isusuko ka namin sa mga Pilisteo. Sumagot si Samson, payag ako kung ipapangako ninyong hindi nyo ako papatayin. Sinabi nila, hindi ka namin papatayin, gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya't siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Filisteo. Tuwang-tuwa ang mga Filisteyong ito. Kasi magagantihan nila si Samson. Ngunit si Samson ay pinalakas ng spirito. Ayan, yan ulit. Pag merong term na ganyan, kumbaga empowering yan pagkilos ng Diyos sa kanya yan. Ngunit si Samson ay pinalakas ng spirito ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulid. May nakita siyang panga ng asno, dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Pilisteo. Biruin mo yun, 1,000 na mga Pilisteo pinatay niya. Ang ginamit niya ay yung panga ng asno. Pagkatapos umawit siya ng ganito, sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. Pagkatapos tinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na burol ng panga. Pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw
Kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, "Pinagtagumpay niyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito." Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa lehi. Uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sako pa rin ng mga Pilisteo ang lupain ng Israel. So yan, nagsisimula na yung purpose ng Diyos kay Samson. Mga kapatid, sa ating buhay, unawain din natin na ang Diyos ay may layunin sa atin bilang kanyang mga anak. Sana hindi tayo nauuna, hindi rin tayo nahuhuli. Sana hindi yung ambisyon mo ang gusto mong gawin, kundi ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Basahin mo ang Biblia. God will reveal Himself to you. Kung ano yung calling ni Lord sa'yo. Kung ano yung layunin ng Diyos sa iyong buhay. Hayaan mong maganap iyon. Sapagkat iyon ay sa ikabubuti mo. At sa ikabubuti rin ng maraming tao. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Mga kapatid, patuloy natin na ipanalangin ang ating bansa. Ang future ng ating bansa. Hindi natin alam ang kinabukasan, pero alam natin kung sino ang may hawak ng ating kinabukasan. Walang iba kundi ang Diyos. Hingiin natin kay Lord na bigyan niya tayo ng karunungan. Bigyan niya tayo ng pagtitiyaga, pagtitiis sa mga panahong ito. Gamitin nating produktibo ang mga panahon na ito habang naka-lockdown tayo. Isipin na rin natin o magplano tayo ng mga gagawin natin pag natapos na ang lockdown na ito. Nawa, mas nakilala mo ang Panginoon during the lockdown. At nawa, malaman mo na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at simulan mo na rin gawin. Lumakad ka ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Sige po, tayo ay mag-closing prayer na. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa. Nawa Lord, hindi lang namin ito nabasa, kundi ito'y tumimo, maitanim ng malalim sa aming mga puso at mamunga ng sagana sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Ama, na maging masunurin sa iyong kalooban. Nagawin ang kalooban mo, hindi napipilitan, kundi bukal sa aming mga puso. Reveal yourself to us, Lord, as we study your word, as we read your word. Mangusap ka po sa aming mga puso. At nawa, piliin namin na sundin ang kalooban mo sa aming mga buhay. We submit our lives unto you, Lord. Not our will, but your will be done. Ganon din po, patuloy na pagpalain mo po ang aming bansa. Ikaw po ang patuloy na manguna kay President Duterte. Bigyan mo po siya ng karunungan at paligiran mo po siya ng mga godly counselors na tutulong sa kanya sa bawat desisyon na gagawin niya. May your kingdom be established in our nation. May your kingdom be established in our government. For your glory, Heavenly Father, in the name of Jesus. And also, Lord, we pray, nawa po, madiscover na ng mga Pilipino yung gamot na ibibigay mo para matalo ang COVID-19 na ito. Tinataas namin sa iyo, Lord, yung lahat ng mga sinusubukan ngayon na gamot. Let your will be done. And we know and we pray, yun yung effective at yun yung pinakamainam para sa mga Pilipino. Pinauubayan namin ito sa iyong banal na kamay, Ama. Nawa po as early as possible, madiscover na ng mga Pilipino ang cure para sa COVID-19. Maraming salamat, Ama. We ask this in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Heavenly Father, we commit to you this whole day long. We continually pray for your covering of protection sa amin at sa aming buong sambahayan. Pakaingatan mo po kami, Ama, and provide for all our needs.
And Lord, mahabag ka po sa aming mga frontliners. We continually pray for them. Pagalingin mo po yung mga frontliners na meron ng COVID-19. We pray in the name of Jesus. Let your healing flow upon them, Lord. Mula sa mga sugat at mga latay na aming Panginoong Hesus, idaloy mo po ang mga kagalingan sa kanilang katawan. We pray, Lord, na makarecover sila at makabalik sila muli sa paglilingkod para sa bayan. And let everything be for your glory, for your honor, and for your praise. Father God, we commit to you this whole day long. Keep us safe under the shadow of your wings. Yes, Lord. Father God, we give you all the honor, all the thanksgiving, all the praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, patuloy niyo pong basahin ang inyong Biblia. Let God speak to your hearts. Have a good day.